Alright, so let's give it up for our four-star Dreammakers Diamond, Coach Harold Pangan. Hello. Hello guys. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang gabi sa lahat po ng mga, especially sa mga guest po natin na first time pong nakilala ang Live Good. So, yun nga, ako si Harold Panga. Nakita niyo naman yung video. Ako po ay dating vendor. So, dagdagan ko lang po, ako po ay bata pa lang, nagtitinda na. Bata pa lang po ako elementary days pa lang po ako po ay naglalako na sa kalsada. Ang nanay ko po nasa palengke nagtitinda. Tapos ako po, pinaglalako ako ng banana Q, kamote Q, turon. At the age of 7 years old po. Hanggang first year high school po yun. Tinda ako ng balot. Nagpapa-ending ako. Yan. Tapos po nung after ng high school, nagsimula na po akong magtrabaho ulit. Hindi ako nagkolehiyo. Nagtinda ako sa palengke. Yan, nagtinda ako ng mga prutas. Katulong ako ng nanay ko. Ako namimili sa Balintawak. Actually, first year high school pa lang ako na namimili. Hanggang nag-graduate ako ng high school, tinuloy ko lang yung pagtitinda ng nanay ko. Hanggang nagsolo na rin ako ng pagtitinda, nagtinda ako ng mga laruan sa eskwelahan. Then, nagkaroon ng pamilya. Nung nagkaroon ako ng pamilya, nagtrabaho ng konti, tapos bumalik ulit sa pagtitinda. Ayan, naging laman ako ng kalsada. French fries, siomai, ice cream, empanada, donut. Ayan, marami pa pong iba, marami po. Yung iba, dinideliver ko. Nagdi-deliver ako sa mga bahay-bahay na gustong magtinda, nagsusupply ako. Ay hinahango ko lang din po yun. Hanggang nakilala ko po ang Live Good. So bago ko makilala ang Live Good, nagtitinda ako ng tubig. Pero bago yung tubig, French fries po Then, nagtinda ako ng tubig, in-invite ako dito, madaling araw. Ang naka-invite po sa akin dito si Kuya Noel. Isa po siyang stranger para sa akin kasi hindi pa po kami nag-meet kahit kailan. Nagkikita kami sa online dahil nga sa previous company, ako po may mga konting mga nakakilala, nakikilala ko. So, nung minessage niya po ako, hindi ko nga alam kung sino siya Hindi ko na matandaan yung mga nakakausap ko sa social media. So, totally stranger po siya sa akin. So, nung tinawagan niya ako madaling araw, 2:00 madaling araw. So, bakit ba ako gising ng madaling araw? That time po, nagtitinda ako ng tubig Pino-focus ko na yung pagtitinda ng tubig. Sabi ko, yun na yung career ko. Yun na yung kakarating ko. So, tumawag po siya ng madaling araw, nagdarasal ako nun. Sabi ko, pagod na ako sa pagtitinda, pagod na ako sa paghahabol ng pera. Kaya, nung naimbitahan ako sa Live Good, kahit hindi ko siya kilala, so, nagtiwala ako, pinakinggan ko. Nung nakita ko pong mukhang maganda ang Live Good, pinag-aralan ko po siya. So that day, madaling araw, hindi pa ako natutulog noon. Nanood ako ng mga video, nag-search ako sa YouTube. Then natulog, then pagising, gano'n na naman, nag-search ulit ako kasi nga seryoso ako Seryoso ako na makukuha ko yung pangarap ko. Kaya nung nakita ko Live Good, hindi ko na pinakawalan. So hindi alam nung nag-invite sa akin na inaaral ko na siya. So nung araw na yon, 2:00 ng tanghali, nag-join ako na hindi niya alam. Hindi alam ni Kuya Noel na nag-member na ako. Kasi nga, marunong naman ako kahit papaano. Pindot-pindot lang naman yan di ba? Inalam ko lang. Meron pa po akong limit sa credit card. May credit card po kasi ako. Kahit vendor ako, may credit card po ako. Nabigyan ako ng credit card Yung credit card na yun, may utang pa po yun ng 165,000 kasi na-scam ako dun sa fly-by-night platform. Kaya baon ako sa utang nung nakilala ko Live Good Pero may konti pang limit, credit limit. Inutang ko po yung credit limit na yon para ipang-join sa Live Good.
ginamit ko yung card ko para mag-member sa Live Good. So, February 10 po yun. So, February 10. Sa makalawa, 2 taon na po ako. 2 years na ako sa February 10. Then, ginawa ko yung Live Good, sinimulan ko sa pag-aaral. So, sa lahat ng mga nakikinig dyan, simulan mo sa pag-aaral. Kasi negosyo to eh. May pangarap ka. Huwag ka papayag na wala kang alam. Pangarap mo to eh. Negosyo mo to. Dapat, ikaw mismo may alam. Huwag kang papayag na sila lang nakakaalam. Hindi pwede yun. Lahat ng bagay naaaral. Huwag mo sabihin bago ka lang. Eh, yung mga nagsasalita sa Zoom, yung mga speaker, nagsimula rin yan sa pagiging beginner. Di ba? Inaaral lang naman nila yan eh. So, yun yung mindset. Kung alam nila, pwede mong alamin. Kung kaya nila, kaya mo rin. Kung ano yung ginawa nila, gayahin mo lang. Okay? Kung hindi ka masyadong marunong, makinig ka lang. Kasi wala tayong choice. Di ba? Wala tayong choice. Kung gusto mong makuha pangarap mo, kailangan sumubok ka. Kasi kung hindi ka susubok, walang mangyayari. Habang buhay ako magtitinda. Kung ano yung kinalalagyan ko, doon pa rin ako hanggang pagtanda ko. Okay, so, bakit ko ba pinagsumikapan ng Live Good? Bakit ba? Bakit ako nagsipag, nagsumikap? Simple lang naman po yan eh. Pagod na ako sa paghahabol ng pera. Pagod na ako sa paghahabol ng pambayad ng bills. Pag may sakit yung anak ko, hindi ko alam saan ako mangungutang. So, nakikitira po ako sa isang maliit na kwarto. 18 years po ako sa kwartong maliit na nakikitira lang. 3 pamilya kami doon. So, ang hirap, di ba? 18 years, imagine nyo, tumagal ako ng 18 years. Nung nakilala ko ang Live Good, nandun ako sa kwartong maliit. At nag-diamond ako doon sa kwartong maliit. Doon sa kwartong maliit na yon, doon ako nag-diamond. Nahihiya nga ako kasi dingding lang ang pagitan eh. Sigaw ako ng sigaw, di ba? Nagtotok ako, nag-i-invite ako. Very hyper na hyper ako pag may kausap. Grabe pare, yayaman tayo dito. Kumakatok na yung kabilang dingding, ang ingay ko daw. So, yun yung bahay nung, katabi ko doon. Kasama sa bahay. Kinakatok na ako kasi maingay daw ako. Tapos tinatawa-tawanan pa tayo minsan dahil puro payaman daw yung sinasabi natin. Eh, sa isang bahay na yon, ako pinakamahirap doon eh. Kasi maganda mga trabaho nila. Ako yung talagang walang-wala doon. For 18 years, for 18 years po, ako po yung pinakamahirap doon sa bahay na yon. At hindi ko nahihiya. Kasi ang katuwiran ko, nagtatrabaho tayo ng marangal. Kain tayo, okay lang yun. So, kaya, gano'n na lang yung pagsumikap ko. So, hindi ako nagpadala sa mga negative. Mga kapatid ko, sabi sa akin, itigil ko na kasi nga, marami na ako sinalihan, hindi naman ako maasenso. Diba? Baka ikaw, nanonood ngayon, baka marami ka ng sinalihan before, pero hindi mo nakukuha yung success na gusto mo. Nangangarap ka, pero ang tagal mo nang nangangarap, pero hanggang ngayon, yung pangarap mo ay pangarap pa rin. So, napagod ka ng mangarap, ang gusto mo na lang, okay lang, makakain 3 beses ang araw, okay lang yun. So, nagbabago yung pangarap kapag napapagod na eh. Diba? Pag pagod na, at the age of 20, nangangarap ka na. Ngayon, 30 ka na, 40 ka na, hindi mo pa nakukuha pangarap mo. Kaya, napapagod eh. Ang katwiran ng iba, di naman makukuha eh. Okay na yun. Kaya mo, yung anak ko na lang maghahango sa amin sa hirap. Ipapasa mo na ngayon sa anak yung pangarap mo. Eh, paano yung pangarap ng anak? Paano yung anak mo paglaki niyan, magkakaroon ng sariling pamilya yan? So, hindi ka rin matutulungan yan. Kasi baka nga sa pamilya niya, kulang pa yung kinikita nila eh. Nangyayari po ba yan? Nangyayari, di ba? Kasi huwag ka mag-expect na yayaman yung anak mo.
Eh, paano kung hindi? Yun ang tanong, paano kung hindi yumaman ang anak mo? O di paano ka? Pagtanda mo, nanghihingi ka ng pera sa anak. Eh, yung anak mo may sariling pamilya, hirap din sa buhay. Susugal mo yung 40 years. 40 years kang magtatrabaho at hindi mo kukunin ang pangarap mo, pero pagtanda mo, iaasa mo yung buhay mo sa anak mo. Paano nga kung nabigo ka sa anak? Eh, hindi mo na pwedeng ulitin yung panahon. Hindi ka na pwedeng bumalik doon sa pagkabata para baguhin yung plano. Hindi mo na mababago yung plano mo. Kung umasa ka lang, kung umasa ka lang sa pagtanda ng anak mo, pagtanda mo, eh, aasa ka sa anak. Pag nabigo ka, wala na. Wala nang rewind. Kaya much better, guys. Ngayon pa lang, simulan mo ng mangarap ng sa sarili mo. Tanggalin mo na sa mindset, tanggalin mo na sa option, yung anak ang tutulong sa'yo pagtanda. Tanggalin mo na yon kasi lalo kang nagiging lalo kang nagiging kampante. Kasi nagkakaroon ka ng hope. Ang hope mo yung anak mo. Kahit pag-aralin mo yan ang pag-aralin ngayon, pagka nagkaroon ng pamilya yan at hindi rin successful yan, wala ka ring mapapala dyan. Okay? So, tanggalin mo na yung option na ang anak mo ang magsasalba sa'yo. Tanggalin mo na yon. Kasi, pagka lagi mong iniisip yon, tatamarin ka sa mga opportunity. Okay? Hindi ka magsisikap. So, ako kasi, kaya ako nagsisipag, kaya ako nagsusumikap na makuha ko yung pangarap ko. Kasi alam ko, tinanim ko sa utak ko na hindi ko siya aasahan. Hindi ko aasahan ng anak ko. Ako ang aasahan ng anak ko. Hanggang pagtanda ko, ako ang aasahan nila. Yun yung mindset ko. Kaya, nung nakita ko ang Live Good, hindi ko na pinakawalan. Inaral ko, minaster ko, kung ano dapat malaman, umatin ako ng training, para lang makuha ko yung goal ko. Kasi ang goal ko, magkaroon ako ng mga properties na nag-generate ng income. Kaya yun yung inuuna ko talaga. Kaya nung kumita ako dito, una kong investment, bahay sa Bataan. Pre-selling po kasi kaya kinuha ko. Ngayon po, medyo tumaas na po yung value, pwede nang ibenta. Or pwede pang palakihin yung value. Or pwede nang parentahan. Turnover na po sa March. So, hindi na ho nasama doon sa video. Then yung condo, okay na po. Nagsisimula na po yung condo for 2 weeks na po o 1 week na. 2 weeks na nagsisimula yung rental. May mga nagbubook na, kumikita na. Sa awa ng Diyos, yung apartment naman po, finishing na po yung apartment. Pintura na lang po. So, yan po hindi ho pinagmamalaki. Kaya lang ho yan sinasabi sa inyo, 100% po, galing po kay Live Good lahat yan. Dahil wala naman po akong trabaho. Nung na-invite ako dito, nagtitinda ako ng tubig. Nung nag-join ako kay Live Good, in-stop ko yung tubig. In-stop ko po yun. Totally stop. Kasi ako lang naman nagdi-deliver. Wala naman akong maasahan eh. Ako lang talaga kasi hindi ko kaya magbayad ng tao doon. Magkano lang ang benta nun? Diba? Ang init-init pa sa kalsada. Ang bigat-bigat pa. Iaakit ko, hanggang 4th floor, inaakit ko po yung mineral water na bilog. Kasi nagde-deliver ako sa mga eskwelahan. Tapos yung mga bottled water, lahat ng tindahan yata dyan. Napuntahan ko na. So, mahirap po ang buhay ng pagde-deliver. Pagtitinda ng french fries. Ayoko nang balikan. Kaya, nung nakita ko ang Live Good, sineryoso ko na to. Simple lang naman yan eh. Kung hindi ko bibitawan yung ginagawa ko na pagtitinda ng tubig, hindi naman ako yayaman dun eh. Tatanda lang ako nagtitinda. Hanggang sa tumanda ako, hindi ako makakapundar. Kasi kapag hindi ka nakapagpundar ng mga property na nagge-generate ng income o hindi ka nakapag-ipon ng retirement mo, habang buhay ka manlilimos. Kasi pag mahina ka na, wala ka ng trabaho, mahina ka na, manlilimos ka talaga sa mga anak. Yung iba, pumupunta ng barangay,
nagwawalis-walis, nagtatanod, pero magkano lang naman ang sinusweldo? Pang maintenance lang nila, kulang pa. Yung iba naman, umasa na lang sa SSS. Magkano lang naman ang SSS? Pang maintenance mo lang yan, kulang pa rin. So, kaya wala talagang choice. Sa employment, pag nag-retire ka, magkano lang yung lump sum pay mo? Lalo na hindi ka marunong sa negosyo, baka matalo lang yan, maubos lang yan. Kaya, ang pinakamaganda talaga dapat gawin, merong gantong opportunity, merong live good, nakita mo yung live good, wag mo na pakawalan. Seryosohin mo na to. Ang live good, napakagandang negosyo. Napakagaan. Kahit nasa bahay ka lang, pwede mong gawin. Ang sikreto lang naman dito, guys, dapat may alam ka. Dapat may alam ka. Masipag ka dapat sa mga training. Ako meron ako mga training na pinanonood. Tapos nag-conduct na rin kami ng training sa team namin. Mga recorded po yan, nasa YouTube ko na. Pwede niyong panoorin. Pwede kong i-post. Ngayon din mismo, hanapin niyo yung Facebook ko. Ipo-post ko ngayon yung mga training YouTube link. Panoorin niyo po lahat yun. Ulit-ulitin niyo po yun. Kasi kung ano yung laman nun, yun din yung laman ng utak ko. Yun din yung natutunan ko. Hindi ho overnight ang success, ha? Tandaan niyo po yan, ha? Walang overnight success. Lahat po yan ay pinagtutuunan po yan ng pag-aaral, okay? Panahon. Kaya hindi ho, wag yung ilagay sa mindset na yayaman ka nang hindi ka mahihirapan. Tanggalin nyo na po yun kasi tatagal ka. Marami na pong gumawa niyan na hinanap yung success sa madaling paraan. Gusto niya maging successful pero iniiwasan niya lagi yung mahirap. Hinahanap nila yung madali. Kaya maraming nai-scam eh. Hinahanap nila yung madali. Wala ho talaga madali. Pag nakakita ka ng madali, scam yun. Yung walang gagawin, kikita ng pera, scam po yun. Kaya marami naloloko kasi maraming tao, yun ang hinahanap. Para maging successful ka, ang sasabihin ko sa'yo, i-mindset mo na sarili mo para makuha mo yung pangarap mo. Kailangan mong mag-aral, magsunog ng kilay, mahirapan, okay? Magpuyat kung minsan, talagang mahihirapan ka. I-mindset mo na mahihirapan ka. Pero sasabihin ko sa'yo, yung hirap na sinasabi ko ay mas mahirap pa po ang mamasukan at magtinda habang buhay. Mas mahirap po yun. Di bali nang maghirap ka sa live good, kung temporaring hirap lamang ang gagawin mo, then for the rest of your life, magiging masagana ang buhay mo. Pati buhay ng pamilya mo, mamanahin pa nila yung mga napundar mo. Hindi ka na maghihirap hanggang sa tumanda ka, may perang pumapasok galing sa mga pinundar mo. Pag sumikapan mo ang live good ng 5 taon, mag-focus ka for 5 years straight, focus, consistent, be persistent. Kailangan doon tuloy for 5 years. Huwag kang titigil. Mag-focus ka lang kay live good. Huwag kang magpapasilaw kung saan-saan. Kasi long term ang live good. Kasi pag lumipat ka, magsisimula ka na naman. Mag-focus ka kay live good for 5 years. Seryosohin mo. 5 years na wina-workout. 5 years na nag-aaral. Continuous learning, ha? Hanggang ngayon po, nag-aaral po ako eh. Continuous learning, continuous working hard. Huwag kang mag-alala, yung hirap dito sa live good, habang tumatagal, dumadali. Habang tumatagal, nai-enjoy mo. Kasi marami kang kagrupo, mayroon tayong regular Zoom everyday, may bandingan pa tayo pag Sunday, may mga training pa tayo. So may grupo ka na pwede mong makabanding kahit sa online man lang.
So, enjoy mo lang. Ang sekreto, i-enjoy mo lang habang nag-aaral ka, wino-workout mo, nag-aaral ka, wino-workout mo, kumikita ka. Hindi mo namamalayan, palaki na ng palaki yung income mo. Hindi mo namamalayan, nakukuha mo na pala unti-unti yung mga pangarap mo. Ibig sabihin, along the way, sa journey mo, may na-achieve ka na pa isa-isa. Walang isang bagsakan, nandyan lahat. Wala yung one time, big time. Wala yun. Lahat po may progress. May progress po ang success. Pero gaya na sinabi ko, along the journey, along the way, nabubuhay ka. Binubuhay ka ni Live Good along the way. Habang tumatagal, palaki ng palaki yung income mo. Palaki ng palaki yung income mo hanggang sa unti-unti mo nang nabibili yung mga pangarap mo. Yun ang mahalaga. Kesa naman doon sa namamasukan ako, nagpahinanti po ako eh. Nag-janitor, nag-utility. Marami po akong trabaho, hindi ko na po isa-isahin. Maliban sa pagtitinda na marami po akong pinasukan trabaho. Kesa naman magtrabaho ko, ganun din naman eh. Nahihirapan din naman ako. Pero walang napupundar. Okay lang sa Live Good. Magpakahirap ka. Habang nag-i-enjoy ka, nagpapakahirap ka, kumikita ka. Okay? So, ganun lang yun. Hanapan mo ng happiness. Hanapan mo ng pleasure yung ginagawa mo sa negosyo to. Find pleasure in hard work. Diba? Hardworking ka dito sa Live Good, pero hanapan mo ng kaligayahan. Kasi hindi ka tatagal pag hindi ka masaya. Ikaw ang hahanap ng kaligayahan sa negosyo to. Unang-una, makipagkaibigan ka. So, magiging masaya ka. Umattend ka ng Zoom everyday, magiging masaya ka. Kasi habang nabibigyan ka ng pag-asa, sumasaya ka eh. Sabi nga nung isang quotation na, bit-bit ko yun nung panahon na ako'y nagtatrabaho, palipat-lipat ako ng trabaho that time. Hindi ko na nakwento sa inyo yung mga naging trabaho ko, di ba? Marami po. Nagsimula po ako sa McDonald's eh. Palipat-lipat po ako, nagbo-boarding house ako kasi stock 1 na po ako eh. Stock 1 na ako. Palipat-lipat po ako nun. Bit-bit ko po yung isang quotation na gano'n. Parang board lang po siya na merong sunset. Ang nakalagay po doon, ito po yung nakalagay po doon. Yung tungkol sa ano to eh, sa pag-asa. Keep your heart open to dreams. For as long as there's a dream, there is hope. And as long as there is hope, there is joy in living. Tatandaan ko po yun, na-memorize ko. Kasi lahat ng lugar, kahit palipat-lipat ako ng tirahan, bit-bit ko po yun. Yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa. Na pag nangarap ka, nagkakaroon ka ng pag-asa. At pag may pag-asa ka, nagkakaroon ka ng kaligayahan. Okay, so sa negosyo to, mangarap ka lang ng mangarap. Nagkakaroon ka ng pag-asa na someday, one day, yayaman ka. So yun yung nagpapasaya sa'yo. Kaya nagiging masaya ka kasi nagkakaroon ka ng hope. Kaya pag umattend ka araw-araw ng webinar, nagkakaroon ka ng pag-asa. Nagkakaroon ka ng hope. Kaya nagiging masaya ka. Okay, so keep on dreaming, keep on hoping, then enjoy the journey. So yun lang po sekreto. Keep on learning. Huwag kang titigil ng pag-aaral kasi walang overnight success. Kung ano yung natutunan namin, hindi ho yan nakuha overnight. Nag-aral lang po kami. Araw-araw na aral. Simple lang ang Live Good. Get 3, help 3, repeat. Pero hindi ho yan ganun kasimple. Kasi bubuo ka ng organization, kailangan ng leader. Para mabuo mo yung team na yan, kailangan meron kang alam how to handle your team in terms of network marketing like this, in terms of Live Good. Kailangan alam mo paano sila i-handle, paano mo sila tuturuan. So,
Paano lalaki ang grupo mo? Kailangan ikaw mismo marami kang alam. Pag wala kang alam, wala kang ituturo. Pag wala kang itinuro, walang maduduplicate. Wala silang paggagayahan. Ano yung gagayahin nila sa'yo kung wala ka ring alam? Kailangan, unang-una, ikaw muna, magkaroon ka ng maraming kaalaman sa negosyo to. Para meron kang ituturo doon sa tatlo na kukunin mo. Tapos yung tuturuan mo tatlo, sila naman magtuturo doon sa tatlo nila. Duplication na po yun. Sabi nga nila, pag walang duplication, walang multiplication. Kasi hindi mo kayang bumuo ng libo na sarili mo lang. Ang grupo ko ay malaki na rin, 20,000. Pero hindi ho yan sa akin galing. Nagsimula lang po yan sa 5. Ngayon 10, 15. Pero ang gumagalaw lang po dyan, mga 10 ang gumagalaw. 10 lang, pero how come naging 20,000? Di ba? Bakit? Kasi meron siyang duplication. Yung 10 na yan, na-duplicate ko na yung sarili ko dyan. Ibig sabihin, naturuan ko na sila kung ano yung dapat gawin. Sila mismo, nagtuturo na rin. Then, chain reaction na po yun. Chain reaction na yan. Kung ano yung tinuro mong tama, ibabagsak nila yan sa tao nila. Tama rin. Pag sinimulan mo ng tama, tuloy-tuloy tama. Pag sinimulan mo yan ng mali, tuloy-tuloy na mali. Kailangan sa'yo mismo magsisimula yung tama. Ang tanong, paano mo malalaman kung tama? Kung hindi mo inaral. Kailangan ikaw mismo mag-aral. Huwag kang aasa doon sa nag-invite sa'yo. Kasi yung nag-invite sa'yo, pwede mong lampasan ng kaalaman yan. Ako yung nag-invite sa akin, mula nung in-invite niya ako, hindi ako humingi ng tulong. Ako na po ang nag-aral mag-isa. Hanggang ngayon, mula nung sumali ako, hindi ko siya ginagambala. Bilang na bilang lang po yung conversation namin. Kasi bihira ko siyang abalahin. Actually, hindi ko talaga siya inaabala. Ako ho gumagawa ng way para matuto. Kasi andyan naman yung webinar. Andyan ang webinar, may mga speakers naman. Di nag-aral na lang ako. Merong YouTube, ang daming video ng Live Good from US. Okay, maraming member ng US, member ng Indonesia, member ng iba't ibang bansa. So marami na pong pwedeng aralin. Hindi na ho bago. Hindi na ho bago yan. Kasi 2 taon na po ang Live Good. Hindi kagaya nung nagsisimula ako. Ang napapanood ko lang si Engineer Lola eh. Yun lang. Wala na. Yung Amerikano na yung iba. Ang hirap intindihin. Amerikano eh. Pero ganun pa man, di ba? Nagagawa ng paraan, di ba? Napag-aaralan. Okay? So, siguro yun lang. Sana sa susunod, ikaw naman yung nagkukwento kung ano yung mga na-achieve mo. 1 year from now, o 2 years from now, o 5 years from now, nabago na yung buhay mo. Para ganahan ka, kailangan maniwala ka. Kailangan maniwala ka na mangyayari sa'yo yung nangyari sa amin. Kasi pag hindi mo pinaniwalaan yun, ay babagal ka. Hindi ka gaganahan kumilos, baka nga hindi ka pa sumali. Kasi ang mindset mo hindi mangyayari sa'yo. So, hindi ka talaga kikilos. Kailangan, umpisa pa lang, ang mindset mo, mangyayari sa'yo yung mga nangyari sa amin. Kasi yun lang naman yung mindset ko nung sumali ako eh. Kaya yun yung bit ko, habang ginagawa ko tong negosyo to, ang mindset ko, mangyayari sa akin. Mangyayari sa akin, mangyayari sa akin, mangyayari sa akin. Makukuha ko yung pangarap ko, kikita ako dyan, magda-diamond ako. So, yun yung nagtutulak sa akin para kumilos. Kasi kiniklaim ko na yung result. So, pag hindi mo kinlaim yung result na gusto mo, nagduda ka, hindi ka talaga kikilos. At pag hindi ka kumilos, hindi mo talaga makukuha. Ang kailangan mo, kumilos,
para makuha mo yung result. Pero kikilos ka lamang pagka meron kang paniniwala. Pag hindi ka naniwala, hindi ka kikilos. Pag naniwala ka, kikilos ka. At pag kumilos ka, yun yung resulta nun. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun yung magiging result mo. Kasi kinilusan mo eh. So, simple lang naman ang buhay. Ganun lang talaga. Kahit saan ka pumunta, walang successful na negative thinker. Try mong maging positive. Ang isipin mo ngayon, nakita mo ang live good, isipin mo, pag nag-join ka rito, makukuha mo yung pangarap mo, aaralin mo, matututunan mo to. Isang araw, ikaw naman nagsasalita dito. 5 years from now, tinitingnan mo na sarili mo. 2030, nakikita mo na sarili mo na hawak-hawak mo na yung mga pangarap mo. Dapat ganun yung mindset mo. Okay? So, sana, na-inspire ko kayo, sana, isa kayo sa maging successful sa negosyo to. Kasi, marami pang magiging successful dito. Marami pang yayaman. Napakarami pa po. At alam ko, nanonood ka ngayon. Alam ko, isa ka. Isa ka. Tandaan mo tong araw na to, ngayong araw na to, simula ng journey mo. Simula ng pagbabago ng buhay mo to. Huwag ka lang maiinip at huwag ka lang magdududa. Okay? Tuloy-tuloy ka lang, gawin mo negosyo to, aralin mo, masterin mo, i-workout mo. Sigurado ako sa'yo, isang araw, lahat ng pangarap mo, nakuha mo na. So, huwag kang papayag na hindi mo makukuha pangarap mo sa live good. Kasi maraming yayaman dito. Yung magtutuloy-tuloy, yung mag-aaral, yun lamang ang may karapatan maging successful. Kahit anong larangan naman yan. Kahit anong larangan. Ang may karapatan lamang maging successful, yung maraming alam at yung masipag. Di ba sabi nga nila, kung ano laman ng isip, yun ang laman ng bulsa. Kaya kung gusto mong magkaroon ng laman ng bulsa, kailangan maraming laman ng isip mo. Tsaka meron kang magandang karakter. May maganda kang attitude. Tsaka higit sa lahat, dapat marunong kang magdasal. Marunong kang magdasal. Araw-araw dapat nagdarasal ka. Umaga, tanghali, gabi, nagdarasal ka. At maging tapat ka lang sa sarili mo. Maging tapat ka sa kapwa mo, huwag ka man loloko, huwag ka man lalamang. Maging tapat ka sa sarili mo, huwag mo loloko yung sarili mo. Maging honest ka lang. Okay? Sigurado ako sa'yo, magiging deserving ka sa lahat ng mga pangarap mo na gusto mong makamit. Magiging deserving ka. Iayos mo lamang yung sarili mo. Okay? So, naniniwala ako sa'yo, yayaman ka talaga rito. Okay, maraming salamat po. Thank you. Ayan, thank you so much, no, Coach Harold Pangan. Yan, our diamond. Thank you so much po, no, sa time na binigay niyo po para dito, no, makapag-share sa amin tonight. Thank you so much. At syempre, ang dami pong na-inspired, ano? Ang dami na-inspired sa ating mga participants, sa ating mga viewers. Ayan, positive lang. Ayan, sabi nga. Thank you so much, no, Coach Harold Pangan. Palakpakan po natin ulit, no? Coach Harold Pangan. Ayan. Ayan, sa lahat po ng mga may question, ano po? Sa lahat ng mga may question, Coach Harold, ano, medyo stay lang kita ng konti, no? Para sa lahat ng mga may question dito sa atin. Pwede po kayo mag-chat, no, ng inyong mga question para masagot po, ano, ng ating diamond. Ayan, Coach Harold Pangan. Ayan. Sige po, mag-chat lang po tayo, no? Ayan. Thank you so much, Coach Harold, no? Alam ko napakaraming na-inspired sa gabing ito, no, na ikaw ang aming sharer. At syempre, sa lahat ng mga nanghihina na, no, o nadidrain
sa paggawa, no? Sa pagkuha ng kanilang mga pangarap. I'm sure ngayon malinaw sa kanila na para magpatuloy, ano? Para gawin kung ano yung nasimulan natin. Lalong-lalo na pagka nandito na tayo kay Live Good. Alright? At of course, sa lahat ng mga hindi pa po member, no? Ito na po yung ating pagkakataon. Sabi nga ni Coach Harold, no? Ito na po, tandaan po natin yung araw na to. At after 5 years, ano po, makita natin yung ating sarili, excuse me, na hawak na po natin yung ating mga pangarap. Ayan, thank you so much. Ayan, meron po bang mga tanong sa ating mga participant, no? Sa ating mga viewers, ano po, sa mga nanonood po? Ayan, thank you Coach Harold Panga, no? For the great inspiration tonight. Ayan, sabi ni Mila Pandong. Okay? Siyempre, sabi rin ni Ma'am Marilyn, no? Thank you so much, Coach Harold Pangan. So, napaka-inspiring story po, no? Sabi naman ni Coach Jojo Osano. Alright, sa mga may mga tanong po ba? O gusto pong magtanong kay Coach Harold? Sige po, pakitype lang po. Coach Harold, no, habang inaantay po natin, no, na may magtanong po, no, ako na po, umpisahan ko na po sa isang tanong lang, ano po, para na rin po sa ating mga viewers. Alright? Coach Harold, no, paano nyo po hina-handle yung mga rejection, no, habang ginagawa po itong Silip Good? Hello, rejection po ba, Coach? Yes, Coach Harold, no. Ayan, para sa Simple. mga viewers po natin, no, sa mga member na ni Lip Good na Yes. medyo para ma-inspire na din naman po sila, no, na magpatuloy dito sa atin. Lang sasabihin ko sa mga tungkol sa rejection. Unang-una po, kahit saan kang negosyo, may rejection. Hindi mo lang masyadong nararamdaman na rejection pala yun. Kasi nga, ang feeling mo normal. Halimbawa, wag na sa negosyo, halimbawa, sasakay ka ng taxi o kaya jeep, pumapara ka, pag hindi ka sinakay, rejection na yon. Pero hindi ka nasasaktan. Kasi ang feeling mo, ang nasa isip mo, marami pa naman eh. Pero minsan masakit din, di ba? Yung nire-reject ka ng taxi. Pero bigla mo na lang naiisip, okay lang, may iba pa naman. So, ganun din sa negosyo eh. Okay? Pagka nireject ka, ang isipin mo, okay lang, may iba pa naman. Diba? Ang isipin mo lagi, pagka tinanggihan ka, hindi naman tinatanggihan yung pagkatao mo. Hindi ka nire-reject bilang ikaw. Nire-reject lang naman yung offer mo. Basta ang mindset lang naman dito, guys, hanapin mo lang kung sino yung interesado. Hindi mo kailangang pilitin na maging interesado. Magkaiba po kasi yun eh. Pinipilit mo yung tao na maging interesado, hindi nga siya interesado. Ang gawin mo, hanapin mo kung sino yung interesado. Ang gawin mo, maghanap ka lang na maghanap. So, invite ka lang ng invite hanggang mahanap mo kung sino yung interesado. Pero gaya ng sinabi ko, may mga training po dyan kung paano mo mahanap. May mga training po dyan kung paano humanap ng leads, paano humanap ng market. May mga training po dyan. Kaya nga kanina, lagi ko sinasabi, aralin nyo, maraming training po dyan. So, pag wala kang alam, may hirapan ka. Yung iba hataw ng walang alam. Kailangan may alam ka. Aralin mo muna. Bigyan mo ng oras. Hindi pwedeng puro hataw, puro invite, pero wala kang alam. Mag-aral ka na mag-aral. Habang ginagawa mo yung negosyo to, nag-aaral ka na rin. Pero kung ako tatanungin kung first timer ka, huwag ka muna mag-invite ng 1 to 3 days. Aralin mo muna. Umaga, tanghali, gabi, panoorin mo lahat ng video. Pinost ko na ngayon. Ngayon lang kapopost ko lang. Aralin mo yun. Huwag kang magsasawa hanggang matuto ka. Kasi yung kaalaman mo, yun yung magdadala sa'yo. So, ang kapatid ko, nireject ako. Ang classmate ko, nireject ako. Okay, ang kaibigan ko, nireject ako. Ang mindset ko lang dyan, kung ayaw mo, hindi ka kawalan. Hindi ka kawalan kasi marami pa naman. Tsaka huwag kang mag-mindset. Huwag mong i-mindset ang sarili mo
na ang negosyo to ay tatakbo lamang sa kakilala. Okay? Ako po, wala po akong napasali na kakilala. Lahat po ng napasali ko, stranger po yan. Nakilala ko lang po yan sa Facebook. Kaibigan, walang sumali. Kapatid, walang sumali. Kamag-anak ko, mga pinsan ko, walang sumasali. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumasali. Ang dami kong pinsan, ni isa walang sumali. Ang kapatid ko, ilan? 6 kami. Isa lang yung sumali, yung bunso. Late na yun ang sumali Late na. Ako lang nagpilit sa kanya. Hanggang ngayon, hindi naman humahataw. Wala namang invite kahit isa, pero kumukubra. Buwan-buwan may income. May spillover siya eh. So, ang ibig ko lang sabihin, lahat ng rejection, ang tawag po dyan, redirection. Kung hindi mo napasali yung tao na yan, merong iba para sa'yo. Tingnan mo, marami akong kakilala, kaibigan, kamag-anak, hindi sumasali. O sino ang sumali sa akin? Mga stranger. So, ang tanong lang naman dyan, sino ba mas marami? Kakilala o hindi kakilala? Ano mas marami? Siyempre, hindi kakilala, coach. Diba? Ang marami, unlimited po yan yung hindi kakilala. Yes. Yung kakilala mo, limited lang yan. So ngayon, pag Tama. nagnegosyo ka, kahit anong negosyo, kahit magkarinderya ka pa, kahit mag-online selling ka, ang market mo ba sino? Ang market mo ba nagre-rely ka lang ba o nagdedepende ka lang ba sa kakilala? Pag hindi bumili yung mga kakilala mo, stop na negosyo mo. Hindi, ang mga online seller, ang mga negosyante, traditional business, hindi ho yan sa kakilala, dumidepende. Okay, so ganun din sa Live Good. Sinabi lang namin na magsimula ka sa kakilala. Pero, tanggapin mo na sa sarili mo na hindi lahat ng kakilala mo ay sasali. Or, lahat ng kakilala mo ay hindi sasali. Hindi Pwede mangyari yung gaya nangyari sa akin. Hindi ibig sabihin, hindi ka na para sa Live Good. Kasi meron pang option. Kasi mas marami po ang kumikita kay Live Good na nabuhay po kami sa hindi kakilala. At yun yung itinuturo doon sa training. Kung paano kumuha ng hindi kakilala. Yun yung gusto kong matutunan ninyo. Unlimited po yan. Buong mundo. Buong Pilipinas pa lang, buhay ka na eh. Paano pa buong mundo? Kailangan lang, meron kang kaalaman kung paano makuha yung mga hindi kakilala. At yun yung inaaral doon sa mga training na sinasabi ko. Yes, coach. Unang-una dyan, siyempre, ang unang-una dyan, dapat marami kang alam. 7 ways to earn lang to. 7 lang yan, guys, 7. Imposibleng hindi mo ma-master yung 7 ways to earn. 7 lang po yan. Kahit bali-balik ta rin yan, pagkabisado mo yan, kahit sino kausap mo, kaya mong ipaliwanag yung negosyo. Yung iba kasi, 1 taon na sa negosyo to, hanggang ngayon hindi pa rin kabisado kung paano ipaliwanag ng proper. Pag nagpaliwanag, rumble-rumble. Kailangan proper. May proper presentation, may proper ABC rule, may proper approach. Kaya nga ho, pag wala kang alam, mahihirapan ka talaga. Ang kailangan talaga dito, marami kang alam, at the same time, nakaprepare yung mind mo. Nakaprepare yung mind mo sa mga mai-encounter mo. Kailangan advance yung utak mo. Ito may encounter ko, ito may encounter ko, discouragement, rejection, mga ngantyaw. Lahat po yan may encounter mo. Pero, pag nakaprepare yung mind mo, lahat po yan, babaliwalain mo lang. Yung rejection, tsaka mga discouragement, babaliwalain mo lang yan. Pag naka-mindset ka. Ngayon, kasama rin yung doon sa training. Dapat, mapanood mo yung mga training kung paano i-handle ng tama yan. Inaaral din po yan paano mag-control ng emotion.
Kaya hindi simple ang pagyaman. Pero pag nagawa mo lahat yan, naaral mo yan, nagiging madali. Nagiging madali. Ang tanong, gusto mo ba talaga yumaman? Kasi kung gusto mong yumaman, kaya mong gawin lahat yan. Kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ang iba, kaya hindi lang naman talaga umaasenso, wala yung willingness. Wala silang willingness na aralin. Wala yung willingness nila na magbigay ng oras. Pero lahat po tayo capable. Lahat tayo capable, lahat tayo may kapasidad para yumaman sa live good. Nagkakatalo lang po yan sa paniniwala at sa pagbibigay ng oras. Bigyan mo ng oras, paniwalaan mo, aralin mo, magiging successful ka. Yun lang naman ang sikreto. Kaya maraming hindi umaasenso lang naman. Ayaw gawin yung sikreto. Open secret na nga lang, ayaw pang gawin. Yung proseso, ayaw rin daanan. Gusto nila shortcut. Kaya maraming nagpe-fail. So, yun lang ang gawin nyo, guys. Aralin nyo yung negosyo. I-prepare mo yung mind mo. Acceptance lang, guys. Accept mo pag nireject ka. Accept mo pag diniscourage ka. Accept mo lang yan. Ang lagi mong isipin, maraming nakagawa. Maraming yumaman. Ibig sabihin, may chance ka. May chance. Okay, so yun lang. Ayan, thank you so much, Coach Harold.